Hi guys! Konnichiwa! Welcome to my YouTube channel! Kamusta na po kayong lahat? Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tagal po nating hindi nakapag-upload ng video. Pasensya na po. Mahabang kwento po. Pag kinento po sa inyo hahaba po ang ating video. So, ngayon, ang ating nilutuin ay sukiyaki. Isa to sa paborito kong hot pot recipe dito sa Japan. Medyo malamig pa po dito sa aming lugar, kaya ito po ang gagawin ko ngayon na ulam. Ito po ang ating mga sangkap. Meron tayong beef loin na pang sukiyaki. Cut na po siya. Yan, ganyan lang po yung makanipis. Meron tayong enoki mushroom, shimeji mushroom, shiitake mushroom, etong ating onion leek, tapos may 1/4 po tayo dito pechay bagyo o napa cabbage, tapos meron tayong yakidofu. Ito po yung gagamit namin dito sa sukiyaki. Ngayon, kung wala po sa lugar po ninyo, pwede kayong gumamit ng firm tofu. Tapos, meron po tayong ito po yung shungiku. Yan po siya, shungiku po yan. Sa English, ito po ay edible chrysanthemum. Ngayon, kung wala po kayo nito sa inyong lugar, pwede din po kayong gumamit ng spinach. Tapos, syempre, hindi po mawawala ang ating konjac noodles. Baka may ibang tanong kung pwede ito o pwede ang puti. Kahit alin po dito, pwede po. Isa lang po ang gagamitin natin. 160 grams lang. Kailangan din po natin nito ang ating beef tallow or beef fat. Ngayon, kung wala po kayo nito, pwede naman pong cooking oil. At, syempre, kailangan natin ng sugar, soy sauce, mirin, cooking sake, at, syempre, hindi mawawala ang ating katsuo dashi. So, simulan na po natin yung ating konjac noodles. Tatanggalin lang po natin to, yung tubig nito, sasalain at magpapakulo po tayo ng tubig at pakukuluan po natin siya ng 1 minute. So, ayan, kumukulo na po ang ating tubig. Lagay po natin ang ating konjac noodles. 1 minute. Para mawala lang po yung amoy niya. So, ayan, naka 1 minute na po tayo. Tanggalin na po natin siya sa kaldero natin. So, ayan na po yung ating konjac noodles. I-cut lang po natin siya sa gitna. Kasi mahaba po yan. Yan. Set aside po natin. Ngayon po, itong ating enoki mushroom. Kita nyo po yan. Meron siyang parang ugat. Cut lang po natin yan ng ganyan. Ganyan lang po. At lagay po natin sa ating plate. Ang mga mushroom po dito sa Japan, hindi po namin hinuhugasan to kasi magtutubig, kasi matubig po ito. Ganituhin nyo lang po siya. Medyo liitan nyo lang po yung ano niya. Paghiwa-hiwalayin nyo lang po. Ganyan lang. Set aside lang.
Tapos itong ating shimeji, ganito rin po. Ito, tatanggalin lang po natin yan. Ito din po, ganun din po, hiwa-hiwalayin nyo lang kasi masyadong malaki pa. Depende sa inyo kung gaano kalaki ang gusto po ninyo. Ganyan lang po. Tapos ito pong ating shiitake. Kung makikita po kayo mga ganyan, itim-itim, muha lang po kayo ng paper towel. Tanggalin nyo lang po siya ng ganun. Ganyan lang. Natanggal lang po namin yan ng ganyan. Hindi po namin siya inuhugasan. Yan lang po. Tanggalin nyo lang po yan. Ito, yung stem niya, tanggalin nyo lang po yan. Pero ito hindi ko ito tinatapon. Ilalagay ko rin din po ito sa sukiyaki. Ganyan lang. Tapos, tatanggalan ko lang ng konti. Yan. Tapos, kinakat ko lang po siya sa gitna. Ganyan lang. Masarap po kasi ito. Kaya ito hindi ko po rin ito tinatapon. Nilalagay ko rin po siya. Tanggalin nyo lang yan ng konti. Yan. Tapos ito, nakikita nyo yung sukiyaki, may mga design siya. Ayan lang po yun. Yan, ganyan. Yes, ito, pwede nyo po isama to sukiyaki, sayang din po kasi. Yan, kung ayaw nyo na may ganyan, okay lang din po. Kahit ganito na. Basta hiwaan nyo lang ng ganun, pwede rin po. Yan, ganyan lang po. Ngayon po itong ating tokwa. Hiwain nyo lang po yan sa gitna. Tapos, gitna uli. Tapos, yan. Gitna din. Yan. Ganyan lang po. Set aside lang po natin siya. Itong ating onion leek, nugasan ko lang po yan. Ngayon, tanggalin lang po natin itong kanyang green na. Ito, hindi ko po ito tinatapon. Ginagamit ko to pagka nagpapakulo ako ng mga chicken broth, pork broth, gano'n. Sinasama ko po siya. Yun po, itong ating onion leek. Isa lang po ang gagamitin natin. Tanggalin lang po natin itong nasa dulo. At pwedeng ganyan din po ang hiwa ninyo. Pwedeng ganito lang din. Gusto niyo. Depende na po sa inyo ang hiwa. Anong gusto niyo po. Pantay-pantayin nyo lang po yan. Yan, ganyan. Set aside lang po natin. Kahit anong klaseng hiwa na gusto nyo, pwede po.
Itong sunggi ko natin, bali 4 po siya. Yan, 4 po. Ganyan po siya. Yan ang itsura niya. Ngayon, ang gagamitin ko lang po dito, 2 lang. So, tanggalin lang po natin itong kanyang ito kasi may mga lupa po yan. Hatiin lang po natin siya sa gitna. Ganyan lang po. At hugasan po natin siya mabuti kasi may mga lupa-lupa po yan dyan sa ilalim yan. Itong ating napaka-cabbage, tanggalin lang po natin yung matigas na yan. At wain lang po natin siya ng ganyan. Ganyan lang po. At hugasan din po natin siya. Kailangan din po natin ng 3 egg. Dito po kasi sa Japan, iba-iba klase ang pagkain nila ng sukiyaki. Iba-ibang style. Iba din sa Osaka, iba din sa Tokyo. Kaya itong ginagawa po natin ay style ng Tokyo. Pag kumakain po sila ng sukiyaki, isinasawsaw po nila sa beaten egg. Ngayon po, pag naubos yung laman ng inyong sukiyaki, pwede nyo po kayong maglagay ng boiled na udong. O kahit na po yung frozen na udong, pakuluan nyo lang po ng 1 minute sa kumukulong tubig at ilagay nyo na po dun sa inyong hot pot. Depende na lang po sa inyo kung gusto po ninyo. So, gawin na po natin yung ating sukiyaki sauce. So, ayan po. Meron po tayong frying pan dito. Lagyan na po natin yung ating mirin, cooking sake, soy sauce, at yung ating dashi. At syempre, hindi po mawawala yung ating sugar. Wala pa pong sindi yung ating kalan, ha? So, ngayon po ito, haluin nyo lang hanggang sa matunaw po yung ating sugar at dashi. So, ito pag natunaw na po, pakukuluan lang po natin siya. Kaya natunaw na po yung ating mga dashi sugar. Turn on the heat. So, itong sukiyaki po ninyo, kung wala po kayong hot plate, pwede din po sa frying pan. Basta yung teflon po. Kung may teflon po kayo na frying pan, yun po ang gamitin ninyo. Mas maganda. Ayan. Mulo na po yung ating warista po ang tawag dito sa ating sukiyaki na tare. Sukiyaki sauce, warista po. Turn off the heat at set aside lang po natin siya. So, ayan. Ready na po yung ating mga sangkap. Simulan na po natin siyang lutuin. So, ayan na po yung ating pan. Wala pa pong sindihan, ha? Lagyan lang po natin yung beef tallow natin. Turn off the heat. Tunawin lang po natin yan. Itong beef tallow, dito sa Japan, pag nagpunta kayo dun sa meat corner, sa supermarket, meron po nitong free. Yung kanina pinakita ko po, kasi mahilig po akong gumamit itong beef tallow. Ginagamit ko po siya kahit saan, kasi masarap po siya. Yung umami po niya iba. Yan, mainit na po yung ating pan. Lagay na po natin yung ating onion dip o negi. Shiro negi po ang tawag dito sa Japan. Ito po, ipa-pan fry lang natin sandali.
Pan fry lang po natin yan ng ganyan. Unahin lang po natin siya. I-medium high heat po natin para hindi po masunog. Kaya pag nakita nyo pong ganyan na siya, medyo nag-brown, baliktarin nyo lang po. Yan. Baliktarin nyo lang. Yan lang po yan. Ganyan na po yan. Lagay na po natin yung ating ibang sangkap. So, ayan, lagay na po natin yung ating napa cabbage. I-low heat lang po natin. Dito sa Japan, pag nag-hotpot po kami, hindi po namin mailalagay itong lahat ng sangkap. So, pag nabawasan, dagdag lang po kami ng dagdag. Ganun lang po. Tapos, itong ating mushroom, lagay nyo na rin po yan. Kung kakasya lahat, pagkasyahin nyo po, depende po sa gagamitin yung pan. Depende po yan sa laki. Lagay nyo lang po lahat yung mga yan. Nasa low heat po tayo. Tapos lagay na po natin yung ating konjac noodles. Yung ating tokwa o yakidofu. Yan. Lagay nyo lang yan dyan. Tapos lagay na po natin yung ating beef. Sa Osaka, ito, hindi ganito po ang ano nila. Pina-pan fry muna nila yung itong beef nila. Kasama kanina nung leek. Inuuna nila yung leek, tapos ipa-pan fry nito. Tapos lalagyan nila ng toyo, asukal, sake, mirin, ganun po. At inuuna nilang kainin yung beef. Ito, pag naluto na nila, na-pan fry na nila, lalagyan nila ng ginadgad na labanos at pinipigaan nila ng citrus. Tapos yung kabosu. Para siyang lime. Pero para din siyang kalamansi. Pero iba po ang kanyang lasa sa lime at saka kalamansi. Ayan, ganyan na po yan. Itong ating shungiku. Pag naluto na po lahat ang ating sangkap, tsaka po natin siya ilalagay. Ngayon po, nailagay na po natin ang ating sangkap. Lahat dito, bukod dun sa ating shungiku. Ilagay na po natin yung ating sauce. Lahat po yan, lalagay nyo. Yung ginawa po nating sauce. Yan. Lahat po ng sauce natin, ilalagay natin yan dyan. At, i-medium high heat po natin siya. Pagkalagay natin ng sauce. At, tatakpan po natin yan. So, ayan, tayo lang po natin siyang maluto. Ayan, naka 8 minutes po tayo. Kahit mga 10 minutes, ayan, tingnan nyo, marami na po yung, dumami na po yung sabaw niya. After 10 minutes ng pagpapakulo natin, pwede na po natin ilagay itong ating shungiku or yung ating edible chrysanthemum. Ayan, naka 10 minutes na po tayo. Ilaw heat po natin. At lagay na po natin yung ating shungiku. Gusto nyo ilagay lahat, pwede din po. Yan. Lagay nyo lang yan dyan. Ganyan lang. Ngayon,
hindi nyo may lalagay lahat, pwede naman po mamaya pag nabawasan na po yan. Ganyan po yung pagkain namin dito sa Japan ng hot pot. Kahit yung shabu-shabu, pag nangunti yung sangkap, dagdag lang, pakuluan, tapos takpan. Ganun lang po ang pagkain namin ng hot pot dito sa Japan. Yan, may mga natira po tayong edible chrysanthemum. Tapos meron tayong dito, boiled na udong. Para pag naubos po yung laman yan, pwede nyo po ilagay. Pwede po kayo magdagdag. Pakuluan po natin siya ng mga 5 minutes. Sa low heat lang po. O dito maghanda na po kayo ng egg. Beat nyo lang po yan. Ngayon dito nyo po isasawsaw yung inyong sukiyaki. Pagkakainin nyo na po. Ayan, naka 5 minutes na po tayo. Ito po, depende po dun sa mga ginamit ninyong gulay. Kung malambot na, pwede na pong kainin yan. Tingnan nyo na lang po. Mga 20 minutes po kasi ito. Pero ito, naka 15 minutes pa lang po tayo. Yan. Depende po yan. Pero yung ating beef, lutong-luto na po yan. Manipis lang po kasi yung pagkakahiwa nito. Pang sukiyaki talaga po yung ginamit natin. Ngayon, kung makakabili kayo ng mas mura na komagire, pwede din po yun. Yan. Malambot na po yung ating mga gulay. So, luto na po ang ating sukiyaki. Yan, luto na po yung ating sukiyaki. Ngayon po ito, pagkakain po kayo, lagay lang po kayo ng ganyan dito. Paunti-unti lang, ganyan lang po. Sausaw nyo dyan. Tapos, kakainin nyo lang po yan ng ganyan. Yan, ganyan lang po. Yan. Ako madalas kinakain kong una itong beef. Yan, ganyan lang. Gaya ng sabi ko po kanina, pwede nyo itong, pag naubos po itong laman ng inyong hot pot, pwede po kayong maglagay ng ating udong. Pwede din po siya sa kanin, iulam. Pwede din po yung udong lang. Ako, udong lang po ang ginagamit ko. Hindi po ako nagkakanin pag ito po ang kinakain ko. Napakadali lang po nito. Kahit sino po sa inyo, pwede pong gumawa. At ito, pag natira, namigin nyo lang po siya at ilagay nyo sa bento bako. Pwede po siya ng 3 days sa ref. At pwede nyo rin po siyang pambento ng inyong mga anak. Mas puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat, sa aking mga viewers, sa aking mga cross-watchers, sa walang sawang suporta, sa aking editor. Papasalamat po ako sa inyong lahat. Sana po nag-enjoy po kayo sa ating recipe ngayon. At kung nag-enjoy po kayo, paki-like, paki-share, at paki-hit nyo rin po yung ating notification bell para pag may mga bago tayong video upload, ay ma-notify po kayo ni YouTube. Magkita-kita po tayo sa susunod nating video. Stay safe, stay healthy. God bless po sa inyong lahat. At arigatou gozaimasu.